Hello mga kabayan! Welcome back to my channel. This is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa ating vlog is yung pagtaas ng sahod dito sa Hong Kong, which is 4,990 na po siya ngayon. So, masaya ako dito kahit na hindi ako masasali dito sa pagtaas ng sahod kasi yung sa akin is every nagre-renew ko ng contract lang ako na naambunan ng pagtaas ng sahod at saka 100 lang siya per renew ng contract. Ganun lang talaga yung sa akin. Pero sa mga bago ngayon na magsasign ng contract ay masasali daw sila dito sa 4,990 at pag kinonvert mo ito into peso, malaki na po talaga to. At hindi mo to makikita sa pasahod dyan sa Pilipinas. Na pag nagkatulong ka dyan sa Pilipinas, eh, hindi ka makakapag magkakaroon ng ganitong sahod. Sahod ko ngayon is 4,730. Mamaya, i-compute ko yun mamaya, hindi kasi ako na-compute. Yung food allowance mga kabayan, hindi siya nagbago. Pero ako naman, yung food allowance ko, hindi siya binibigay ng amo ko. Kasi kung anong kinakain ng amo ko, yun din ang kinakain ko. So, hindi nakasali doon. Ang masasabi ko lang ngayon dito sa pagtaas ng sahod is masaya ako. Lalo na sa mga kababayan natin na unang makaka-experience ng 4,990. Pero ito sinasabi ko mga kabayan ha, may mga kababayan tayo dito na mas mataas pa dyan ng sahod. Mayroong kababayan dito na umabot na ng mga 10k yung sahod nila, 10,000 Hong Kong dollars. Isipin mo na lang magkano yan ng Philippine money. It's either nasa 60 plus or 70 kasi kung palitan ng dollar ngayon is 7 na. Mga 7, so mga 70k na yun. Depende talaga sa amo yan. Ilan lang siguro mga kabayan natin na meron ganito. May kilala ako before na umabot ng 10k yung kanyang pasahod pero wala na siya dito sa Hong Kong ngayon eh. Lumipat na, nag-Canada na siya. Pero may mga kasama din akong kababayan din natin na ang sahod nila sa 5,000 plus or 6,000 plus ganyan. Depende sa amo mo. Sometimes yung amo mo pag puti, mataas ang magpasahod. Pero pag ito lang normal na ma-Chinese talaga, mostly kung ano yung sinasabi ng gobyerno na pasahod, yun din ang pina-follow nila. Pero sa mga kababayan natin na maka-experience ng 4,990, sinasabi ko sa inyo, masaya to kasi pag kinonvert mo sa peso, malaking tulong talaga. Pero expected na rin yan na yung workload nyo medyo dadami din. Depende sa amo. May mga amo na walang pakialam. I mean, wala silang binabago. Okay lang sa kanila. Pero may mga amo na susulitin talaga yung pasahod sa'yo. Na, alam mo yon, na dadagdagan yung workload mo. At pag ganito nangyari, nakakainis talaga pag ganito mga kabayan. And marami sa ating mga ka-OFW na ka-experience nito. Marami ako nababasa sa Facebook. Nagpo-post sila na experience nila sa mga amo nila, which is some of them ay hindi talaga maganda. Pero ito mga kabayan, hindi ko naman sa parang sinasabi sa inyo na para mag-rebuild kayo sa amo nyo. Pero ito lang for me, as 9 years na rin ako dito sa Hong Kong. And masasabi ko lang talaga na kapag meron kayong hindi nagustuhan na pinapagawa ng amo nyo, or sa tingin nyo hindi nyo kaya, or para bang nahihirapan kayong gawin or nahihirapan kayong intindihin, ay huwag kayong oo lang ng oo. Kasi may mga kababayan tayo na tinitiis. Kahit stress na sila, pero go pa din. Ang masasabi ko lang is pag nahihirapan na kayo, tingin nyo hindi nyo kaya, sabihin nyo, maging vocal kayo sa mga amo nyo. Kasi kahit mga amo nyo, masusungit talaga yan sa una. Pero pag nagsabi ka sa kanila ng problema mo, mag-a-adjust din yan. May nabasa ako dun sa Facebook, recently lang yun na pinost. Sabi niya doon, 2 months lang po ako dito sa amo ko. Tapos sa tingin daw niya is matagal lang hindi na deep clean yung kanilang bahay, kaya oily yung kitchen. Ngayon, nagrereklamo yung amo niya kasi bakit daw oily, hindi ba raw siya naglilinis. Pero ang problema dito is hindi siya makapaglinis o makapag-deep clean kasi hindi bumibili yung amo niya ng mga cleaning materials. Alam naman siya mag-cover noon, hindi naman pwedeng yun. Kaya instead na manahimik si kabayan, syempre sinabi niya sa amo niya, paano ko maglilinis? Wala kayong panlinis. Kaya bumili kayo ng panlinis para malinisan ko. Another example is like, for example, bibigyan ka nilang pera, marami sila na paghahandaan mo. Tapos yung budget is hindi naman talaga kasya. Alangan naman ikaw yung magka-cover ng pambili ng pagkain nila. Hindi naman pwede yun. Kaya sabihin mo sa amo mo, hindi kasya, ganito, ganyan. Sabihin mo mga bagay na medyo hindi mo kaya talagang gawin or hindi mo alam talaga kung paano siya gawin o paano siya intindihin. Huwag mong susuluhin kasi ang tawag dun sa mga amo, mamimihasa, hindi ka nagsalita. I'll give you another example. Parang dito sa amo ko. Simula nung nag-start ako dito sa kanila, nagtatrabaho ako even pag day off. Day off, nagmamap pa rin ako, naguhugas pa rin ako,
At minsan kapag nataon na nandito sila sa bahay, pag day off ako, na pinaghahanda ko rin sila. Like for example, tatulungan ko si madam na mag-prepare ng food, ganyan. Yun tuloy, nahihirapan na ako na baguhin yung style ko. Kasi ayoko nang kasi mag-map kapag day off ko, parang gusto kong magpahinga. Mahirap na. Kasi nag-e-expect na sila na gagawin mo yan kahit day off mo. Kasi gano'n naman talaga ginagawa ko before. Ayun tuloy, hindi ko na kaya na pag day off wala akong ginagawa kasi expected din nila yon. So parang mahirap na siyang hindi gawin. Ganun po yung mga amo dito, kapag hindi ka nagsasalita, mamimihasa at mag-expect na talaga sila. Fairness lang dito sa mga amo ko, talaga naman kahit na ganun, hindi naman nila ako binibigyan ng super daming workload. Wala namang nagbago ever since. Pero sa ating mga kababayan, marami naka-experience ng mga ganun na dumadami yung workload nila. So again, wag kayong oo lang ng oo. Matuto din kayo na sumagot kahit konti lang. Hindi naman kailangan na sigawan mo rin si madam kapag sumigaw si madam. Naku, syempre alamin mo yung mga rights mo. Recently lang may nag-post na dito din daw sa Chunuan, hindi ko lang kilala kung sino, pero nag-post siya na pinababa siya ng amo niya, na terminate siya, pinababa, walang kahit na anong dala, ni pera, wala. Bawal po yun, alamin niyo po yung mga rights nyo. Ayan na, napunta na tayo sa rights. Pinag-uusapan lang natin dito is yung sahod. Pero yun nga, yung pasahod, okay ako doon, good, kasi tumaas na siya. May nabasa din ako nagrereklamo kasi bakit lang hindi na lang ginawang 5,000, bakit 4,990. Ang masabi ko lang din naman doon is, wag na, hayaan nyo na. Huwag na kayo magreklamo pa. buti nga erase tayo, di ba? Hayaan nyo na, sa Pilipinas nga, natitiis nyo. Dito pa kaya na yearly merong taas ng sahod? Saka dito sa Hong Kong, fair kaya dito? Like for example, kapag may ginagawa yung amo mo, hindi ka basta-basta nila na maaapi. Kasi may fair talaga dito sila sa batas. Kailangan na talaga is matuto ka na magsalita din. Huwag kang yuko lang ng yuko. Hindi okay yung ganun. Iban lang siguro kung talagang ikaw yung may mali. So, ayun mga kabayan ang ating update sa ating vlog ngayon. Thank you so much for watching mga kabayan. See you in our next vlog.